Sara, hindi aatrasan ang hamon ng mga kalaban ng Estado at mga bayarang politiko na harapin ang impeachment trial. Naglalakihang political analyst, hindi na makahintay sa mga nalalabing araw ng mga kongresista dahil kapag humarap ang bise, paniguradong magbubuhay selda na sila. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Giniit nga ng kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na handa sila anumang oras o araw na sagutin ang mga alegasyon ng mga kongresista. Kaya't banat ng mga political strategist at Senator Rodante Marcoleta na ihanda na nila ang kanilang mga sarili dahil kapag nakuha ni VP Sara ang Divine Justice, hindi magdadalawang isip ang katarungan na itapon sila sa kangkungan. Tanong din kasi, so kailangan nating respetuhin yung mga binato na question sa Supreme Court. Pero again, kabisado niya na itong linya ko. It's a leadership call. It's the impeachment court has already constituted itself. Sila na yan eh. Sir, sa taong bayan po, ano po yung maipapayo ninyo ano po yung maipapayo ninyo sa taong bayan once nga po na mag-start naman po itong impeachment process? Well, sabi ko nga naalala niyo nung time na yung time na nag-press con ako yung study pa more. Naalala niyo yung time na yun. After that, nanatiling buhay yung talks ng impeachment, nanatiling buhay yung mga usapan ng impeachment. Yun po ang gusto ng taong bayan, yung engage po sila at alam po nila yung mga nangyayari. Sabi nga po, pero hanggat hindi na open up yung trial, hindi nag-uumpisa yung trial, war of opinions lahat ng mga nangyayari sa atin. Gera ng opinion nito. Why will we argue with opinion? Bakit tayo makikipagdebate sa opinion ng iba't ibang tao, iba't ibang actors? Dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. So, di ba? Let's fact para maayos. Sir, last na lang po on my part. Ano po ba yung ine-expect ninyo sana na marinig po sa SONA ng Pangulo this July 28? Well, ako I'm taking an approach from my district. Alam niyo naman po na di ba taga-La Union naman ako. So I'm from the north, I'm from Region 1. Gusto ko pong makita yung mga iba't ibang plano nila for tourism, infrastructure, agriculture and education, saka health. Yun talaga doon ako nag-aabang ng mga report ng ating Pangulo. Nakasama ko po kayo nag-file tayo nung local bills ko, di ba? So, for 2 years, halos 2 billion po ang income namin sa turismo. Hindi lang naman turismo yun, syempre, iba't ibang factors din yan kasama. Pero majority nun, nanggagaling po sa mga influx ng mga visitors namin sa province. So, parang gusto kong makita kung ano yung what's next for tourism as well. Kasi nakita naman natin, nandiyan naman yung mga access roads eh. So, madali pong pumunta sa aming probinsya. Pero, parang gusto kong makita kung ano pa yung bagong programa nila for that. Yung sustainability, yung ecotourism, yung tourism as a whole. Senator Villanueva also said in the same press conference na I hope the Supreme Court will immediately resolve the petitions regarding the impeachment to make sure that we, referring to the Senate, are on the right track. That's what he said. Indication ba to na baka gamitin na naman ng Senado yung unresolved petitions questioning the legality of the impeachment before the Supreme Court para hindi mag-convene as Senate Impeachment Court para ma-delay po yung trial? Medyo nade-delay, no? Hindi, naman yan. Kung ano man ang utos sa atin ng Korte Suprema, kung ano man ang mga kailangan nila, well, the House, the Senate, di mag-comply tayo. Any kind of communication, any kind po na kailangan nila,
Magko-comply naman eh, wala namang problema doon. Pero sabi nga, klarong-klaro naman po sa ating saligang batas na the impeachment court is an entity on its own. Kaya sabi ko rin po nung nakaraang ambush interview natin, the Senate will try and the Senate must try, no matter what. Sir, follow up lang. So hindi, they should not use that as an excuse to, hold the trial in abeyance. May mga Last, sir, on my part. The spokesperson of the Vice President, si Ruth Castello, said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to rule in favor of the Vice President. Na yun nga, hindi magkakatrial. yeah. Wala na impeachment trial. The Siguro impeachment is void. kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around statements like that. Aralin muna nilang maigi. And that, again, it's her opinion. So, opinion kontra opinion lang to. Maganda siguro aralin din nila yun. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, so wala pang basehan yung kanyang statement, would you say? Siguro premature. Baka, sabi ko nga, opinion lang niya talaga. So, ilan yung savings, ilan yung matitipid, saan nanggaling yung hugot niya. So, baka sa next na press con niya, maglabas siya ng matrix. Eh, syempre, di ba, what gets measured gets done. So, kung binabato mo lang yan for the sake of, di ba, sound bites, di okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lenesca. Marian Enriquez from TV5. Go ahead with your questions. Sir, dagdagan ko lang yung sa tanong ni Ate Leonesca. Doon sa sinabi ni spokes Ruth Castello, sinabi nga po niya, we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So tinawag din po niya defektibo itong impeachment case against VP Sara. Well, it's not defective as per my opinion. So, I guess you better reconsider her statements po. Pero syempre, normal naman na sasabihin niya yun. Again, millions and millions. How many millions? Kaya, saan sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka ma-convince ako dun sa argument niya. Sir, meron pong final na bill si Senator Amy Marcos, Senate Bill number 557 or the President Rodrigo Roa Duterte bill, which penalizes and criminalizes extraordinary rendition. Sabi po niya, what happened to President Duterte should never happen again. Under this measure po kasi pinagbabawal na yung pag-imbestiga, pag-aresto, pag-detain, and pag-transfer ng any individual po to other countries or any international court kung walang consent and kung walang local warrant. What do you think about this bill? Final naman nila na bill yan eh. So pagdedebatihan nila yan sa Senate, actually I'm quite intrigued kung paano nila pag-uusapan yan dun sa Senate. Gusto kong abangan actually. Tingnan natin kung paano yung tulay niyan, yung bill na yan. Kasi parang nakaka-intriga eh. Na parang may isang tao lang tayo na di ba dapat hindi exclusive ang bill eh. Pero nagigets ko naman yung point niya, it shouldn't happen to anyone. So, aralin natin, panuurin natin, tignan natin kung anong, pagdedebatihan yan, I'm sure, may engage yan yung 24 na senators natin. And I'm sure, baka meron ding parallel dito sa House, or meron ding bill contradicting the type of bill they're espousing in the Senate. So, healthy yan. Healthy yung mga ganyan na debates. But chances of Passing? a counterpart bill na may pasa rito sa Kamara? Hindi ko mape-predict. Sabi ko nga sa'yo, Marian, yung House ngayon parang vibrant. Parang mayroon kang all walks of life. So,
it would be magandang abangan yung mga X number of days bago mag-start. And yun nga, pero sabi ko nga, may budget din na papasok. So, both houses will be very busy. Sir, you mentioned about yun nga, yung both houses very busy ngayong 20th Congress. Hindi pa nga nag-uumpisa, pero ang dami na pong nag-file ng mga resolution for investigation. Nandiyan yung missing Sabongeros, Yeah. Prime Water, Dolomite Beach. Ano po yung mga abangan natin? And mayroon pa ba tayo iba pang mga investigahan? Kaya nga parang kailangan talaga yung Quadcom 2.0 eh. Kasi ang daming issues na naglalabasan, di ba? Ang dami nating alam naman natin yung efficiency nung mga joint committees na yan. Not only in the Quadcom, nakita rin natin yung marami pa tayong hindi na pag-uusapan sa Tricom, sa Quintacom. So, sabi ko, there's a necessity. And yun nga, pag maraming concerns, maraming problema, the best way to solve this is through legislation, through the convening of the different committees concerned. So, talagang it will be the first leg nitong 20th Congress. Talagang madami sigurong mangyayari. Sir, last na lang from my end. Kasi initially, dati po nung lumabas yung Prime Water probe na gustong imbestigahan po dito sa Kamara, sinabi na po ni VP Sara Duterte na politika lang yan. That was nung tumatakbo pa po si now Senator Camille Villar. Now, yung Dolomite Beach naman, yung gusto pong imbestigahan, which is a project of former President Rodrigo Duterte. Your comment po doon sa mga magsasabi na, politika na naman to. Kapangyarihan kasi ng Kongreso yan eh. Yung checks and balances natin, yung oversight. So, yung politika naman na sinasabi niya, mula pa nung nagkahiwalay na, saka hindi na nagkaintindihan yung unit team, yun ang common na sagot, politika lang yan, politika lang yan. Sabi ko nga, we base our investigations and our answers on facts at saka mga na-conduct na hearings and investigations. So, hindi politika yan. Sir, malapit kayo sa environment. Ano po tingin yung committees babagsak itong Dolomite Beach probe? Well, definitely, yun agad ang maiisip mo, yung sa environment. Pero depende yan eh. If basically, doon mare-refer yan. Pag na-refer sa rules, I mean, the rules will find the appropriate committee to handle it. Hindi rin natin alam kung sino mag-chairman nung committees pa. Pero this is a working Congress naman. So kung may mga referrals na ganyan on sensitive, different issues, I'm sure it will be tackled. Then, kung may mga findings tayo na kailangan pa ng investigasyon that will have to constitute 2 or more committees, then we proceed. Thank you. Thank you, Marian. Hadje Camino from Brigada News. Please proceed with your questions. Kong Paolo, good morning po. Morning. Tumaas po yung trust ratings ng House of Representatives in the last 3 months of the 19th Congress. At isa po nga sa mga binabanggit ay yung mga hearings na ginawa po nung 19th Congress. Do you believe po na with all the issues na sinabi po ninyong parang marami pang dapat na tutukan sa 20th Congress, lalo pa po bang tataas yung trust ratings ng Kamara dahil po sa mga hearings na posibleng gawin this 20th Congress? Sana. Sana tumaas. Hindi, pero seriously, yun naman product naman ng trabaho. So, kung maraming issues na mariraise at makikita po ng taong bayan na natututukan, na-address po yung mga issues na yan at nabibigyan ng pansin sa point po na mas naiintindihan nila at nakikita nila yung relevance ng mga ginagawa ng House, then I don't see a reason na hindi umangat yung trust rating na yan. But again, yung mga numbers na to, yung mga ratings na to, yung mga measure na yan, for me, booster lang yung mga yan eh. Kung bumaba man o tataas, nasa sayo yan on how you accept it. Kasi gagamitin mo yan to improve work. Matrix. Basically,
statistics. So, saan ba ako nagkulang? Ano bang kailangan kong gawin? So, baka medyo mahina tayo sa ganitong areas. So, ano lang yan, hindi naman trophies yung mga yan for me. Basta, they're boosters basically on how we can measure the work of the House and how we respond to the needs of the people.